day mga ka-strong, magandang araw. Ayan. For today's video ay papakita ko po naman sa inyo ang mga ginawa kong exercise para sa mga daliri at sa mga joint nito. At din po ay may kanya-kanya connection dito po sa palad na kailangang may exercise din. So papakita ko po sa inyo mamaya pagkatapos ng pag-subscribe, lalo na kung bago ka pa lang sa akin channel. Please subscribe at hit nyo na rin notification bell para lagi tayong updated sa mga video na lumalaban sa stroke at ang mga exercises nito base sa aking experience. So intro muna po tayo. Let's go! So, ito na nga, mga ka-stroke. Paano ko ba napalakas din ang aking daliri? Ayan. So, ang daliri ko po ay lumakas nang hindi lang siya basta-basta lumakas. In-exercise ko rin po siya ng step by step. Ayan. So, kailangan matyaga din po tayo sa pag-exercise. So, ito po ang ating daliri, no? Ayan po, ay meron po yung kanya-kanyang ine-exercise. Ayan, yung mga joint. At saka dito po sa palad, ay meron din po siyang kailangang i-exercise na dapat na siyang tirahin. Ayan. So, ganito po ang ginawa natin. Ayan. Hindi po muna siya kinukulos na sarado. Ganito po. Ayan. Ang aking pong daliring hintuturo, hindi pa po siya 100% na magaling. Ayan. Ganyan po. Hindi po siya katulad ng kanan na ng kaliwa na malakas. Ayan. Kaliwa po yan kasi po nakarira ang ating camera. Ayan. Ganito po ang gagawin. Ayan. Hindi po siya sasarado ng buo. Ang exercise po diyan ay ito pong joint sa gitna. Kailangan din po yan exercise para sa pag-grip. Ayan. Ganito po. 1 2 3 4 5. Ayan, naiwanan pa po ang aking tuturo. Hindi po siya 100% na perfect. Lagi naman ganun sa bawat pag-recover ng ating bahagi na affected na katawan ay lagi pong may naiiwanan. Ayan, kung ang kamay mo ay lumakas na, may maiwanan daliri. Kagaya na sa akin, yung tuturuan na iwanan sa kanya, mabagal siya pero at least siya naman ay nagalaw na rin. Kaya nga lang, siya ay delay. Ayan, ganun po again. Ayan. 1 2 3 4 and 5. Ayan, ganun po. At may exercise po yung gitna ng joint para sa pagdakot. Ayan, mahalaga rin po yan, para matibay po ang pagdakot at hindi natin mabitawan basta-basta. So, yun po ang exercise doon. Ngayon naman po, ang sunod po ay itataas natin ang daliri natin ng 1 by 1. Ayan. So, katulong din ang malakas na bahagi ng ating kamay. Ayan. So, ganito po. Umpisan po natin sa kalingkingan. Parang ganito po. Hawakan po natin yung apat. Tapos ititira ang kalingkingan. Tapos itataas po natin ganito. Ayan. 1 2 3 4 5. Ayan. Sunod po ay palasingsingan. Hawakan din po natin ang apat. Ayan. 1 2 3 4 5. Ayan. Sunod po, hinlalato. Ayan.
Ayan. Ito po ang pinaka-importante sa lahat, ang hinlalato. Ayan, kasi po siya ay nakakapagbigay ng happiness. Ayan. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, siya po ang dapat natin practicein kasi po importante po yan para po pang ganyan. Sunod po ay hintuturo. Ayan, ito po mahina sa akin. Ang hintuturo, mahina pa po siya. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. And the last, ito pong hinlalaki. Ayan, hawakan po natin itong 4. Tapos, hinlalaki po ay papasok. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, ganun po. Paulit-ulit po natin gawin yan. Ito po ay may connection din po ito sa palad. Ayan, kaya po siya ay medyo mabigat pa. Ang daliri mabigat pa rin. Dapat po ay na-exercise din ng palad sa pamagitan po ng ganyan-ganyan. Isa-isa. Ayan. At yun po ay malaki may tutulong at malaki ang igagaan ng daliri para siya ay maidampot kagaya nito. Yan. Mabilis ang pag-grip niyan. Ngayon, kadalasan sa ating mga na-stroke, mostly do sa mga matagal na naka-stuck, ayan, ay nagkakaroon po ng spasticity, na masyado pong mahigpit ang pagkakasarado ng daliri, nagiging ganyan na po. Ayan, nakaganyan. Karamihan kasi nakaganyan na siya eh. Tapos nakaganyan pa. Ayan. Kasi yun sa sobrang katagalan at ngawa nga ng hindi nga siya ginagalaw at na-exercise. So, ganyan po nangyayari. Ayan. Tapos matigas na matigas siya. Ngayon po, ay dapat po ugaliin natin na isa-isa nating straight ang mga daliri. Ayan. Para po maiwasan natin ang paninigas. Ayan. Ayan. Kasi hindi ka nagagalaw. Eh. Tandaan po natin. Bubukan na ganyan. Ayan. Ayan. Kahit po isa-isa. Ayan. Ganyan. Tapos po siyang bumabalik. Ayan. Lagi siya nakaganyan eh. Kasi nga tumigas na. Pero lagi nyo ganyan ng ganyan. Sa araw-araw nyo gagawin yan, susuko din yan. Ayan. Oh. Tapos ngayon, kung lagi pa rin siya nakasarado, gagamitan ngayon natin itong gadget na ganito para siya nakadiretso. So, susuot po ang kamay dito. Ayan. Ito po ay naka-ready na. Ayan. Nakaganyan po. Tapos magpatulong po tayo sa alinman na membro ng pamilya. Ayan. Ayan. Para lagi siya nakaganyan. Ayan. Mas maganda po kung ito itutulog ninyo. Ayan. Kahit sa maghapon, wala namang ginagawa niya ngayon tinamaan ng stroke eh. Basta lagi sanayin natin siya lagi nakadiretso naman na matagal. Na matagal. Ayan. Simula po sa umaga, pagka-almusal, pagka-exercise, ay lagyan nyo po ng ganitong brace. Ayan. Para po manatili siyang nakadiretso. Ayan. Ganun po. Malaki po ang may tutulong nito. Ito po ay meron po ako nito sa Yellow Basket sa aking pong TikTok account. Tagsmanian Flores din po ang pangalan nun. Ayan. Doon po kayo makaka-order nito. Malaki pong bagay ito. Ngayon po, ang kagandahan ng palagian na paggamit nito at matagal na paggamit nito, ang daliri po natin na unti-unting didiretsyon ganyan. Ngayon, kung may didiretsyon na po yung ganyan, ay papracticein po naman natin siyang i-close open. Pero hindi po siya sabay-sabay na i-close na ganyan. Ayan. Kagaya po na pinakita ko sa inyo nung mga naunang video, isa-isa po. Unahin po natin ang kalingkingan para mas madali. Ganyan po, oh. Ayan. Tapos buka uli. Ayan. Hindi po mawawala ang gigil yan. Kahawakan po natin dito. Kasi po yan yung mga ngatal. Pagka yan.
na ganyan. Pagka na persa, dapat po, ayan, hawakan natin dito. Tapos, 1 by 1. Ganyan po. Simula sa kalingkingan, ayan. Tapos, dahan-dahan ang pagbuka. Ayan. Diba? Oh. Maluwang ko na igagalaw ang aking daliri kasi sa palagi ko pong ginagawa yan. Ayan. Tsaka kahit nakikipag-usap ako, ayan, napansin nyo, lagi kong ginaganyan ng daliri ko para siya laging manatili siya na malambot. Ayan. Kasi pag tumigas siya, medyo talaga may katagalan ng pagbalik niyan. So, pag nagawa natin, nagawa yung mga ganyang bagay, ay at saka yung 1 by 1 na ganyan, ay makakahawak na tayo ng kubyertos. Wow! Ayan, talaga po ito eh. Pero ito po naiwanan sa akin ng hintuturo. Ayan. Lagi po minaiwanan dyan. Merong sa iba, hinliliit. Minsan na gitna. Pero mahalaga po itong hintuturo eh. Hintuturo at saka hinlalato. Ayan. Kasi nga nagagamit siya eh. Oh my God. Ayan, so mga ka-stroke, ako nga po pala ay may bagong laruan. Ito pong weights, ayan, nag-level up na po ang ating weights. Nagdagdag na po ako ng timbang, ayan po. Ayan, bigat. Ayan po, ayan. Kasing bigat po yan ng 4 na kilong asukal. Ayan, nakalagay po sa paa. At saka napakalman po niyang ilakad na dagdag exercise. Ayan. Oh. Mabigat po siya. At least na may panibagong kasi magana sa akin yung lumakong weights na 3.5. Ayan. So, mas mabigat po ito. Ayan, nagdagdag na po ako ng bigat. Kasi nga po, ganun po dapat pagka lumalakas ng ating mga kamay at saka paa, kailangan na nagle-level up din ang ating exercise. At saka yung mga weights. Ayan. So, yung pong mga pinakita ko pa mga exercise at stretching sa daliri ay talaga po ngayon po ay malaki ang may tutulong yan sa pag-grip. Ayan, dahil yan po ay isa rin sa aking experience na palagi akong ginagawa. Ayan. At yun po ay sa araw-araw na pag-exercise sa daliri. Ayan, basta lagi nyong ini-stretch na ganyan at pagka siya lagi na-stretch na ganyan, magkakaroon na siya ng magandang movement. Tapos sa kanyo, ikagalaw-galaw ng ganyan isa-isa. Ayan. At malaki po may tutulong yan. Ayan. Ayan. Lagi po nyong gagawin yon para magamit ang grip. Ayan. Magpapalakas din po yan ng grip. Katulad ng mga pinakita ko sa inyo pagdampot kanina. At hindi lang yon, makakahawak din kayo ng kubyertos. So, napakalaking bagay po niyan. Ayan. So, tsaka dapat kasama din dyan yung matyagang paghihintay, yung matyaga ka sa pag-exercise. Kasi nga, ang ating po mga ginagawang ito, ayan po ay hindi agad-agad basta-basta ume-epekto. So, ayan po ay bumibilang pa rin ng panahon at talagang may katagalan. Lalo na po kung talagang matagal na naka-stack ang inyong daliri, bakit po talaga naninigas ang ating mga kagaya ng kamay, ang pagliko ng ganyan? Kasi po hindi po siya nagagalaw araw-araw. Ang importante po ay siya nagagalaw araw-araw. At saka ang isa pa, kung kayo laging nakaupo, pagbangon nyo sa umaga, kayo nakaupo na lamang, importante rin po na huwag kayong magtatagal sa upuan. Ayan, para po hindi kinakalawang yung mga joint. Yung po mga joint, ang exercise din po natin. Kung maaari, sa iyong pagkakaupo, ay magpalipat-lipat ka ng pwesto para ikaw ay gumagalaw din. At nagsisirculate ang iyong ang dugo ng maganda. Pupunta sa puso at saka sa utak. Ngayon po, yung po sa ating utak, sa ating po pagkaka-stroke, lalo na po sa mga nagbara at saka pumutok, yung nagdugo, ay marami po talaga namatay na cell sa ating utak. Kaya may katagalan po ang pag-response ng ating pong
affected na katawan. Ngayon po, pagka ginagawa natin pirmihan natin ginagawa yung exercise na yon, lalo na sa daliri, kasi napakahalaga po ang daliri. Marami pong gamit niya sa mga pagpihit, paghawak ng kubyertos, ay gamit na gamit po ang daliri. So, dapat po ay lagi po nating ina-exercise. Ayan. So, kumari, araw-araw, kung wala kang ginagawa, nakupo ka lang, ganyan mo ng ganyan ang daliri mo. At mararamdaman mo sa katagalan, pag tagal-tagal, ay unti-unti rin siya nasasanay din. Oo. Kahit ilang taong ka pa, kahit ikaw ay may edad na, ay mangyayari pa rin po ang mangyayari. Kapag may ginawa ka sa iyong sarili. Ayan. So, tulungan mo rin ang iyong sarili. At syempre, magpasalamat din tayo sa Diyos. Ayan, tayo ay tinutulungan pa rin niya, tayo binuhay niya. So, dapat tulungan mo rin ang iyong sarili. Ayan. So, wag nating iasa ang lahat sa Kanya. Kailangan may gawin ka rin sa iyong sarili. Ayan. At saka, dapat handa ka rin na mag-isa sa be ready to survive alone. Yun. Para independent ka. Ayan. At saka talagang meron kang motivation. So, yan po muna nga masasabi. Gawin po natin ang gawin yung mga exercise sa daliri. Mga pinakita po, exercise sa kamay. At saka sa balikat para hindi bumagsak. Yung mga nakaraang video, ay panoorin po natin yan. At talagang malaki may tutulong. Kasi po, ayan po ay base sa aking experience. Yes. Ako po ay hindi doktor o professional physical therapist. Ako po ay binabase ko lamang ang aking mga pinakikitang exercise ay base sa aking experience. At talaga ng mga may magandang naidulot. At ang mahalaga ay makasabay ka na sa normal na pamumuhay. Ibig sabihin na nakakapunta ka sa banyo, nakakapaghilamos ka, nakakakain ka. Ayan, yung paikot-ikot sa bahay, mga gawain bahay, ay kayang-kaya mo nang gawin na gamit ang tinamaan ng stroke. Ayan, mahalaga yun kaya dapat may galaw ng may galaw. Yun lang lagi ko sasabihin sa'yo, importante ang gumagalaw. Ayan. So, maraming salamat sa panonood at lagi tayo may motivation at always think positive. Alisin ang mga negativity pumapasok sa isipin. Alisin natin yan, labanan natin yan. Lagi nating isipin na, yan, gagaling tayo. Laging positive, yes. At lagi nating isipin na tayo ay gagaling, lalakas, at titigas. Ayan. Importante itong hinlalo to, ha? Hinlalo to. Ayan. Kasi magbibigay ng happiness, eh. So, maraming salamat po. Ako pisaludo sa mga na-stroke na lumalaban na talaga namang hindi sumusuko. Talaga namang may mararating na maganda talaga. Maraming salamat po and I love you all.